Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakabagong balita tungkol dito kay PiCoin. At ito po yung kanyang pagbulusok sa kanyang presyo ng 73% matapos po ang launching nito. At ang issue kung bakit hindi ito nalista kay Binance. Alamin din natin ang mga dahilan sa likod ng mga pangyayaring ito at kung ano po ang maaring kahinatnan para sa mga PiCoin holders. Lalo na po para sa atin ng mga Pinoy na may interest dito kay PiCoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang PiCoin at bakit po ito naging popular? Ang PiCoin ay isa po itong cryptocurrency na ginawa ng Pi Network na naglalayong gawing mas accessible ang pagmamay-ari ng digital currency sa pamamagitan lamang po ng mobile mining. Dahil po sa kakaibang approach na ito, maraming tao, kabilang na ang mga Pinoy na nainganyo na sumali at magmina ng PiCoin gamit lamang ang kanilang smartphones. Ngayon ay bakit nga ba bumagsak ng 73% ang presyo ng PiCoin matapos po ang kanyang launching? Matapos po ang opisyal na launching, umabot po sa $2.99 ang presyo ni PiCoin. Ngunit bumagsak po ito ng 73% na ngayon nasa 0.83 na lamang. Ang pangunahing dahilan po nito ay ang sunod-sunod na pag-unlock ng mga tokens. Sa loob po ng isang buwan ay mahigit 105 million na PiCoins na po ang inilabas sa market. At ito yung nagdulot ng pagbaba ng presyo dahil po sa pagtaas ng supply. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng token unlock sa presyo ni PiCoin? Ayan, ang pag-unlock po kasi ng malaking bilang ng tokens ay nagdudulot po ito ng tinatawag na downward pressure sa presyo. Ibig sabihin ay habang dumarami po ang supply ng PiCoin sa market, bumababa po ang halaga nito, lalo na kung hindi po sapat ang demand mula sa mga buyers. Ayon po sa mga ulat, mahigit 90% ng mga ganitong token unlocks ay nagre-resulta sa negatibong epekto sa presyo. Yan, dito naman po tayo kay Binance. Bakit po hindi nalista ang PiCoin kay Binance? Isa pang malaking balita ay ang desisyon ng Binance na hindi isama ang PiCoin sa kanilang exchange platform. Ang pangunahing dahilan nito ay ang kakulangan ng Pi Network ng isang industry-ready na open mainnet. Yan, at ang mga issue sa pagsunod sa regulasyon. Ayan, dalawa. Bukod dito, ang Binance ay may bagong vote to list program na bukas lamang sa mga project sa BNB Smart Chain Network, kung saan ay hindi po kabilang ang Pi Network dahil ito ay may sariling blockchain. Ayan, parang pinapaboran lamang po ng Binance yung mga gumagamit ng BNB Smart Chain Network. Ngayon, ano po ang ibig sabihin ng hindi paglista ng Binance kay PiCoin? Yan, ang hindi po paglista ng Binance sa PiCoin ay nangangahulugang limitado po ang liquidity at saka exposure ng PiCoin sa mas malawak na market. Ang mga major exchanges tulad po ni Binance ay nagbibigay po kasi ng mas mataas na visibility at saka tiwala sa isang cryptocurrency. Kung wala ito, maaring mahirapan po ang PiCoin na makakuha ng mga bagong investors at mapanatili ang halaga nito sa market. Ngayon ay ano po ang maaaring mangyari sa hinaharap ni Pi Network? Upang makabangon po mula sa kasalukuyang hamon, kailangan po talagang mag-launch ang Pi Network ng isang bukas na mainnet or open mainnet at makabuo ng mga tunay na gamit para sa PiCoin. Ang pagresolba po sa mga issue sa tokenomics at pagsunod sa regulasyon ay mahalaga rin upang makuha ang tiwala ng mga major exchanges at ang community ng crypto. Ngayon, ang kasalukuyang presyo po ng PiCoin ay naglalaro sa presyong 0.836035 na may halagang pagtaas na 0.02610% mula sa nakaraang closing price nito. Ang intraday high po nito ay nasa 0.89 at ang intralow naman nito ay nasa 0.79. Ayan. Bilang panghuli ay ano naman ang maaring maging epekto nito at ang aking opinion tungkol dito. Ayan, para sa atin ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng masusing pagsasaliksik o research bago po tayo mag-invest sa anumang cryptocurrency. Ang volatility o pabago-bagong presyo ng PiCoin ay maaari po kasing magdulot ng malaking panganib sa ating mga investment. Mahalaga pong tayo ay maging maingat at huwag po tayong mag-invest ng higit sa kaya nating mawala.
At sa kabuuan, ang mundo po ng cryptocurrency ay puno ng oportunidad, ngunit kaakibat nito ang mataas na panganib. Ang kaso po ng Picoin ay isang paalala na hindi lahat ng bagong project ay garantisadong magtatagumpay. Malaga pong suriin natin ang fundamentals ng isang project, ang transparency ng team at ang kanilang pagsunod sa regulasyon bago magdesisyon na mag-invest. Lagi po nating tandaan na ang edukasyon at maingat na pagpapasya ang siyang susi sa matagumpay na paglalakbay dito sa mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.